Good day guys! In this video, itutur ko po kayo dito sa POS na ginawa ko. So, for now, in-open ko po si POS in a browser which is Google Chrome. And i-open ko po siya in 2 tabs. So, i-copy ko lang tong link. Then, paste. Ayan. So, for the first tab, ilalagin ko dito is si admin, and then for the second tab ilalagin ko naman po si cashier account. So dito muna tayo kay admin. Ayan. So ito na po yung ating admin account. Dito muna tayo sa categories. So ito yung category kung paano mo i-categorize yung iba't ibang klase ng item na i-encode mo sa inventory. So, for example, naglagay ako ng canned goods and then ng drinks. And also, ngayon, mag-add tayo. Ilalagay ko is biscuit. So, add category. And then, ayan na siya. Now, try natin mag-encode ng item sa inventory or sa POS natin. Punta tayo kay inventory. Then, click natin to. Add new item. Lagyan natin po sa item name is yung name ni item, which is kunwari, Bravo. And then sa item code, every time po na makakita kayo ng word ni item code, gagamit po kayo dyan ng barcode scanner to get the value ng barcode. So, for example, scan ko yung barcode ni Bravo. Ayan. So, ito na po yung barcode ni Bravo. Category is biscuit. And then price, for example, is 7 pesos. Next po, save stock. Yung save stock naman po, ito yung isi-set mong value kung saan gusto mo na kapag bumaba sa ganong value yung stock is sasabihan ka ni POS na uy, need mo nang mag-restock ng ganitong item or bumili or kumuha sa supplier mo. So for example, ang lagay kong safe stock, liitan lang natin is kunwari 5 pieces. So for example, kapag ang current stock po ni Bravo ay maba sa 5 pieces, sasabihan ka na ni POS na need mo nang bumili ng Bravo kasi mauubos na yung stock mo. So, magiging ganitong color po siya. Dark gray. Yan. So, yan. Sa description naman po, pwede kayo dyan maglagay ng other info about the item. Pero, pwede rin naman pong wala na. So, add item ko. So, check natin. Ito na siya. Si Bravo. At ito yung kanyang details. For example, ito. Kung mapapansin niyo po, color dark gray po siya. Kasi nga po, yung current stock niya, which is 0, is mababa dun sa sinet nating safe stock na 5. So, for example, bumili tayo kay supplier natin ng Bravo. I-record lang natin siya. Punta tayo dito sa stock in. And then, enter mo yung quantity kung ilan yung dineliver sa'yo. For example, kunwari may nag-deliver ng 20 pieces. Yan. Then, stock in successful. Check natin siya. Ayan, ito na po si Bravo. And then, okay na yung color, yung highlight niya. Meaning, yung current stock niya is mas mataas na sa safe stock level, which is 20 na yung kanyang current stock and yung kanyang pong safe stock is only 5. So meaning hindi mo naman need na bumili ng or mag-add ng
item na bra po kasi mataas pa yung stock mo. Next po is update. I also pala, dito sa stock in history, makikita mo yan. Ito po yung example ng history ng item mo. Ito po, for example, nag-in ako ng 5 pieces na century tuna. And 5. And then, this red one po, meaning, ito na yung sales mo. So, -3, meaning, nagbawas ng stock sa stocks ng 3 pieces na century tuna on this date. Kapag black po, meaning, nag-add ng stock. Then, next po is update. Ito naman pong update is gagamitin mo lang if ever meron kang i-change sa info ng item. For example, change price, yan, pwede mong baguhin. Save stock, pwede mo rin baguhin lahat ng info. And then, next is yung barcode. Ito pong barcode feature na to is gagamitin mo for items na walang barcode. So, for example, mag-create tayo ng barcode. Yan. Click mo lang yan. And then, itong image na to, right click, and then, save as image. Save image as. Then, pangalanan mo. For example, ASD. Ay, meron na palang. ASD. Ayan. So, na-download na yung photo. Ngayon, ika-copy ko siya. Then, ipe-paste sa MS Word. Ayan. And then, ito yung pinaka-value ni barcode. Equivalent siya dito sa barcode nito. Ayan. Copy ko rin yan. And then, sa Word, pwede mo na siya ngayong i-customize. Like, for example, gusto mo mag-print ng maraming ganyan. Ayan, pwede. And then, for example, naubusan ka ng ganyang barcode. Na-print mo na lahat, nadikit mo na, nagkulang pa. So, copy ko lang to. Ay, ito na lang. Ayan. Go back to POS. And then, mag-generate ulit tayo ng same barcode na ganun yung value. Ayan. Paste ko lang. And then, click generate barcode. Ito na po ulit siya. Then, yan. Pwede mo na ulit i-save as image as. I-download mo lang ulit si photo. Then, for example naman po dun sa mga items na walang barcode, kunwari itlog, pag in-encode mo po siya, pwede kang gumawa dyan ng sariling item code, which is kunwari, the name itself, itlog. Yan. So, hindi ka nagagamit ng barcode scanner, pwedeng ilagay mo na lang sa item code niya is itlog. So, every time na may bibili ng itlog, tatype mo lang itlog, kasi yun na yung pinaka-item code niya. And, pwede rin naman mag-generate kayo ng barcode po. Isang barcode lang, ilagay mo lang po sa tray ng itlog. Then, yun na yung scan mo. Next po is accounts. So, ito naman po yung mga list ng cashier accounts. Pwede ka dyan mag-create ng new account ni cashier. First name, last name, then username. Kailangan po, ang username is unique. Walang katulad, and also hindi katulad sa username ng admin. Also, ka-create ka rin po ng password, and re-register mo na. Also, meron po kayong capability to activate and deactivate yung mga cashier accounts. Yan, nandito naman po yung status kung active ba yung si cashier, kung inactive. Yan, pwede mo naman i-activate ulit.